Magandang araw mga classmates, welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol sa mga binabae, heni, o inday na tinatawag ng mga classmates natin na mahina daw sa sugat yung mga ganyang mga bloodline. Magandang araw mga classmates, welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol sa mga binabae, heni, o inday na tinatawag ng mga classmates natin na mahina daw sa sugat yung mga ganyang mga bloodline. Bago nating ipagpatuloy yung usapan natin, paki-subscribe, like and share, and pakipindot na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa mga videos natin. So, tuloy na natin yung usapan natin tungkol sa mga binabae. Yan, gusto ko na kasing talagang i-topic yan, yung ganyang tungkol sa mga binabae na mahina daw sa sugat, tumatakbo. Gusto ko lang i-share yung experience ko sa pagdating sa pagbibreed ng mga binabae. Kasi dati, alam naman natin, mga ibang mga breeder, mga small breeder na tatawag nila ngayon, o mga backyard, hindi sila nakaka-access ng mga magagandang bloodline kasi nga karamihan niyan yung mga big time lang ang nakaka-access ng mga magagandang klase ng bloodline. So ngayong panahon ngayon, iba na kasi ang sabong talagang nabigyan na ng opportunity yung mga backyard o mga small breeders para maka-access sila ng mga magagandang bloodline. Based na sa experience ko, ang pag-breed ng heni depende sa isasalpak mong bloodline. So i-share ko sa inyo yung pag-breed ko ng heni. So karamihan kasi ng heni na kinocross ko ay merong bloodline ng hatch. So banggitin ko na rin para at least makatulong sa mga classmate natin dyan. So nandyan yung blue face hatch, tornado hatch, at yung Gilmore. So bakit ko nilalagyan ng mga hatches yung mga binabae ko? So alam naman natin, sabi nga nila may hina daw sa sugat. So yung pinasok kong bloodline dyan, yan yung mga matitibay sa mga drag fight. Katulad ng hatches, kaya gusto ko yung characteristic nila at saka yung quality ng mga hatches na pinasok ko sa bloodline ng mga binabae ko. So marami pa namang mga pwede nating isalpak dyan na ibang bloodline katulad ng white hackle o gal. So alam natin matitibay sa mga drag fight yan eh. So depende sa kung anong bloodline na ipapasok mo sa heni. So marami ng mga breeder ngayon na nagbibreed ng mga henis na talagang matitibay na yung mga henis na yun, kaya hindi katulad nung dati na hindi natin alam kung ano yung composition ng bloodline na yun, kaya tumatakbo sila o hindi masyadong matibay sa drag fight. So I hope na liwanagan tayo sa pagdating sa heni na i-share ko sa inyo na depende kung ano yung sinasalpak ng bloodline dun sa mga binabae nyo. So ako, ang sinasalpak ko lang niya at 1/4 ng bloodline na merong matibay na bloodline ang isasalpak natin dyan. So depende na lang sa inyo kung ilang percentage yung sasalpak nyo doon sa mga binabae nyo. So nasa sa inyo na lang niya, kasi sa akin personal gusto ko 1/4 lang kasi ayoko masyadong agresibo yung mga binabae, kasi nga karamihan yan na gusto nila tinatapos na agad yung labanan eh. Mabilisan ginagawa ng mga binabae, kaya minsan nasisingitan ng palo, minsan nadidisgrasya pa. So depende rin sa inyo kung ilang percentage yung isasalpak nyo. So I hope marami tayong natutunan sa usapan natin ngayon. And then huwag nyo kakalimutan na sumuport sa channel natin para dire-diretso yung mga videos na may share ko sa inyo. So hanggang sa muli mga classmates, magandang araw sa inyo lahat.